nilang na mga magulang nila ay mga Muslim. Kaya napapansin po natin sa Reyong Islam, lahat po ng mga katuruan ay puro mga magaganda. At pinapaiwas ang mga pinagbabawal. Pero sa panahon po sa ngayon, lalo na po yung nangyari sa Mindanao, ito po ay hindi katuruan ng Reyong Islam ang nangyari sa Maguindanao Massacre. Bagkus ito po ay napakalaking kasalanan na itong mga gumawa nito, napakalaking kasalanan nila sa dakilang lumika. Kaya sa araw ng Islam ay mayroong araw na paghukom dahil dito po mananagot ang taong gumawa ng pagkakasala. Kung siya man ay hindi nabigyan ng kaparusahan dito sa daigdig, higit sa kabilang buhay, siya ay maparusahan kung paano ang kanyang ginawa. At yung mga gumawa naman ng mga mabubuti, doon po siya mabibigyan ng tunay na kaginawa ng biyaya. Makakamit niya po ito sa kabilang buhay. Kaya, dito po ang pag-aralan natin ng Islam, lahat ay mga kabutihan ang mga ipinagutos. Kaya sa mga Muslim, lagi po namin pinapayuhan ang aming mga sarili at mga kapatiran, panatiling gawin ang mga kabutihan, at iwasan at pagbawal ang mga kasamaan. Sapagkat ang Reyong Islam, ito ay kapayapaan. Kaya, ang mga Muslim ay tayong sumasamba lamang po sa tayong ng Diyos na pagpagliga. Siya lamang po ang makapangyarihan sa lahat. Alhamdulillah, ito po. Napakaganda kung bakit kami po nag-Muslim dahil dito po nakita namin sa aral ng Islam. Napakaganda po. Ang turo sa Islam, unang-una, nagtuturo lamang na sumamba sa tayo ng isang Diyos na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang pinakamalaga. Pangalawa, nag-uutos habang nabubuhay ang isang tao, nag-uutos ng mga maraming mga mabuting gawa at pinagbabawal ang mga masama. Malit man ito malaki, kung ito ay pinagbawal, kailangan lumasan. Sabi ng makakaya. Alhamdulillah, ito po ang mga Muslim. Ngayon po, para ng Islam, meron po kaming pinaniniwalaan, ito po ay napakalaga. Unang-unang pinaniniwalaan ng Islam, mga Muslim, sa tayo nag-isang Diyos at paglikha, na walang ibang dapat ang sambay, hindi lamang po siya. Na siyang nagligha sa lahat, siyang nagbibigay biyaya, siyang nagbibigay buhay, at siya po ang kumukuhang buhay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ay nananatili sa pagkastaasan ng kanyang mga nilikha. Wala pa po nakakita sa kanya. Tapos, nakikita po niya tayo sa mga tayong naroon sa tulog ng bibig. Dahil siya po ay makapangyarihan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po siya nakakaranas ng pagod,